What's up guys? Magandang araw ulit. Dito naman tayo ulit, tatampok natin isang napakamahalagang aspeto ng ating paghahanda. At isa sa mga dahilan kung bakit tayo naghahanda. Itong tampok na ito mga kasama din po ito doon sa 10 disaster na indicators na bakit kailangan natin maghanda. Isang tampok ko yung medyo mahaba, kung napanood nyo yun, yung medyo may hissing sound sa likod, which is the time kasi hindi pa tayo nakabili ng mic the time, so which is pasensya na kayo doon, low budget lang po tayo na content creator, kaya yun, tsaga-tsaga lang kung anong resources meron tayo. So mga kasama, I would like to include this item as part of our reasons bakit tayo naghahanda, because ito yung mga contributing factor kung bakit why we really need to prepare. So bago ang lahat, I would like to introduce to you a small clip lang naman. Binidyo ko ito kanina. This was extracted from Worldometer. Ito po ay hyperlapse na video. This was a 10-minute video, pero hin-hyperlapse ko lang kasi para makita nyo lang yung movement ng ating subject ngayon, which is population. Alright, so hindi na tayo magtagal. Let's dive in. Tingnan natin yung video. So yun guys, ganun lang siya, maikli na lang, pero gusto ko lang makita nyo na may mga ganun na ngayon na monitor natin sa internet, yung di ba, timely na ikot ng ating population sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, kundi around the world for that matter. So natuwa naman ako kasi syempre live makikita mo kung ilan na yung population natin overall sa country by country and then worldwide. So yun, actually in-extract natin mga kasama the top 20 most populated country in the world. So unlike dun sa una kong tampok rito, selected lang yun, may mga binagsak tayo ron at saka may dinagdag. So ito talaga top of the list talaga tong 20 na countries na to. So ipapakita ko sa inyo mga kasama, ang unang slide, this one. Ang number 1 dito mga kasama, based dun sa ranking per person per country, is China. Pagkakasunod-sunod dito, China, India, United States, Indonesia, Brazil, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, Russia, Mexico, Japan, Ethiopia, Philippines, Vietnam, Egypt, Democratic Republic of the Congo, Turkey, Iran, Germany, and last but not the least, Thailand. So yun, kung makikita nyo dito mga kasama sa presentation, may mga figure dito sa gilid, sa kanan banda. So nakalagay dito population, tapos naka-indicate dito din yung total land area ng isang bansa. And then dito sa may far right, nandito po yung ilang tao, the total density, population density per kilometer squared. So kilometro kwadrado, diba? So ilang tao ba ang laman? So ito po yung paksa natin kasi ang ating title kasi is bakit malaki ang Philippines is more populous than China, United States, and Russia for that matter. So ito po yung statistics. This was extracted just this morning. So yun nga, 11:05 in the morning, kasi nagbabago siya per minute mga kasama yung population So itong data na to was extracted 11 o'clock, 11:05 in the morning. I started one by one extracting all this data sa population, pero yung land area hindi naman nagbabago yan At the same time, so nagbabago din yung population density. Alright, so this was rounded off na. So kung makikita natin dito sa population, ang nangunguna dito sa pinakamaraming tao sa buong mundo is China. Next is India, and then pangatlo yung United States of America.
Bakit mga kasama, mas populated ang Pilipinas kaysa sa mga bansa na yan? So yan po yung issue. So as we go along the deeper research of these items, nakikita natin na dito sa pangalawang slide mga kasama, papakita ko sa inyo. Yan. Sinort out natin dito. Lumalabas na ang pinakamalaking bansa sa buong daigdig per kilometer squared is Russia. Russia para pinakamalaki. Mas malaki siya kaysa kay China. Halos kalahati lang ang China sa... Halos lang, hindi makalahati. Halos kalahati. Because the total land area of Russia is 16,376,870 square kilometers. Diba? O kilometer squared. Samantalang si China, 9,388,211 square kilometer squared lang. So halos magkakapareho lang ang laki ng China at saka United States. So yun, and the rest it goes down. So ayan o, nandiyan po yung data mga kasama, i-check nyo na lang. So lumalabas na mas malaki, ang pinakamalaki pala sa lahat si Russia. So ang pinakamaliit dito sa top 20 is yung Bangladesh, which is only 130,170 square kilometer squared. Yun. Ang pinakamatindi mga kasama nung sinort out ko ito. Ilang tao ba sa loob ng 1 kilometro kwadrado? So ito na yung lumabas doon sa sorting. Lumalabas na ang pinaka most populated country in the world today is Bangladesh. Second is India. Bangladesh because ang laman na tao sa loob ng 1 kilometro kwadrado sa Bangladesh is 1,265 na tao sa loob ng 1 kilometro kwadrado. So ganun ka-populated. Second is India, which is 1 kilometro kwadrado. Alam mo, 1 kilometro diba, isa haba, that is only 1,000 meters. 1,000 meters dito sa kanan, 1,000 meters dito sa gitna. Pag buuhin mo yun, ganun. Ang laman nun, kapag sa Bangladesh ka, 1,265. Pag sa India ka, is 464. Pag sa, ang pinakamalupit, top 3 tayo. 368 na tao sa loob ng 1 kilometro kwadrado. Antakin mo yan, napakarami. Samantalang kung titingnan natin yung China, 153 lang. Kung titingnan natin dito yung Russia, United States is only 36. 1 kilometer squared, 36 lang yung tao pag sa US. Ang sa Russia, ang pinakamalupit, Siam lang. Diba? Baka mamaya, pag sisigaw ka, hindi ka magkarinigan eh. Kasi napaka-kunti lang na tao sa loob ng 1 kilometro. Napakalawak pang wilderness ng Russia talaga. So, doon natin napatunayan na ang pinaka-populated na lugar ngayon sa buong mundo is, number 1 is Bangladesh. Next is India. And then, pangatlo po tayo mga kasama. So, kaya ko to sinama sa ating tampok kasi it is very alarming. Alam niyo na ba ang total population ngayon sa Manila, Metro Manila, is 14,158,573. That is as of 11 ha, based dun sa available information na ma-extract natin sa internet. Diba? Which is, ang Metro Manila is only 619.6 kilometers squared. Dito lang sa Manila ha, kung 1 kilometro kwadrado rito, ang laman na tao is 22,851. Sipin nyo. Diba? Samantalang pagbuuhin natin yung Pilipinas, ang laman is 300 plus. 368. Pag buong Pilipinas. Pero pag Metro Manila yan, lang ha, Metro Manila lang. Ang laman na tao sa 1 kilometro kwadrado is 2,851. Lahat ng tao na yan, per kilometer squared, kumakain at umiinom ng tubig. Kumakain sila, di ba? Lahat yan is consuming energy. Doing the best they could to survive. Paano pag may nangyari yung earthquake? Di ba? So, itong 1
isang kilometro kwadrado. Alin mo, lalabas ka ng bahay, no? Kunyari, nandun ka sa isang point sa isang corner ng kilometer squared na yan. Isipin mo, digmain mo lahat yung 2,851 na yan. Bago ka makalating doon sa kabilang corner, sabihin natin, okay, equip ka, naka-ready ka ng EDC mo, nakakumpleto ka, ikaw, elitista ka na prepper, di ba? Based doon sa isang di ba? May newbie prepper, basic prepper, mayroong advanced prepper, may elite prepper, may golden prepper. Kasi pag sinabi na, kaya golden ginamit ko dun kasi talagang it requires so much resources. May gold ka sa katawan nun Marami ka na kasing pwedeng mabili. Ibig sabihin, may kaya ka. So, iba, digmain mo. Sabihin natin, meron kang barrel. Doon ka sa basic prepper. May barrel ka na isa. Ang laman, ang allowed ka lang naman magdala ng bala sa batas, 50. Maliban pag sportsman yung kategory mo kasi pwede kang magdala to 1,000 ammunitions. 'Di ba? Kapag barilin mo bawat tao isa, ang allowed sa'yo 50 lang. Itong didigmay is 22,851. Doon ka lang sa butal, wala kang bala Yan kung mga dali mo yung bawat isa, 'di ba? Titingnan, worst case scenario kasi. So, wag mo namang i-assume na wala din mga gamit mga yan. Diba? So, ano pa ba ang kailangan natin gawin? Ibig sabihin. So, kaya ko hiniwala itong subject na itong population because gusto ko ring i-share sa inyo, na at least somehow magiging particular din tayo sa ating mga actions to be taken in the event of shit. Kasi, mamaya yan, okay na tayo kasi meron tayong EDC, kumpleto na tayo ng gamit, pero hindi natin tinitingnan yung gaano makarami yung potential na haharapin natin. Itong 22 na to, 1,000 na to, ibig sabihin, kahit considering na kalahati niya nakasasakyan. At the same time, portion of it nakamotor. Ilan lang dyan ang walang masakyan At, di ba, yun ang una mong digmain, yung mga walang sasakyan. Kung mayroon mga motor yan, mabilis lang ang mobility nun. Kung matapat na may mga gamit din yun, baka madidisgrasya rin tayo, di ba? So, ano ngayon yung mitigations natin? Considering na at least nakikita na natin ngayon, alam natin, number 1, na ang Pilipinas, pangatlo pala sa pinaka-populated based doon sa per square kilometer square na population density. Second, next is Metro Manila alone. Bakit kasi Metro Manila? Di ba? Bakit kailangan pag-uusapan natin palagi Metro Manila? Kahit yung Oplan Yacal Plus na lagi nating binabanggit. Kaya nga siya Metro Manila Bakit? Nandito, number 1, nandito yung seat ng power. Pangalawa, nandito yung center ng commerce, di ba? Nandito halot mga head office ng lahat ng mga businesses sa Pilipinas. Pangatlo, ito yung pinaka-populated na area, which is kung sakasakaling darating yung earthquake, nandito sa Manila yung pinakamaraming casualty na mangyayari na kinonsider ng government. Kasi yun, as we go along, pipilitin nating intindihin yung Metro Oplan Yacal Metro Plus. Oplan Metro Yacal Plus. So, kasi it was derived from two major studies kasi 'di ba yung MMIARS, EIRS at saka yung GMMA RAP, yung mga studies na yan. So actually, dalawa nga lang sa sunod na mga content na din naman natin kasi alam mo mga kasama, sa daming mga eksperto na nag-aaral yan at iba-iba po yung field ng expertise nila. Mahirap mong sundan talaga. Actually, ilang beses ko rin yung binasa lang, hindi naman natin inintindi muna kasi siyempre himay-himayin natin. Sisikapin lang natin na intindihin siya. So sa susunod na mga contents natin, himay-himayin natin yan pieces by pieces. Yung sa abot lang naman ang ating maintindihan. Not objectively to understand every components and mechanism of it, but at least little. We need to learn little of everything. Kasi it will only take you to learn something o little of everything para ma-survive. Hindi natin kailangan maging superhero At the basic lang tayo, alam nila natin yung basic. Kasi we are speaking not for in the behalf of other people. Sinishare natin to because at least for the purpose of awareness lang. Pero ako naman, personally, inaaral ko to because I need to know these things. Kasi kailangan ko to We need to learn
para maintindihan natin kung ano yung actions to be taken, kasi mahirap. Gumawa ka ng plano, hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. Tapos meron kang projected actions to be taken, hindi naman accurate kasi hindi mo nga inaral masyado yung subject matter. So which is why in-expose ko yung sarili ko dun sa mga stress. At saka pinipilit nating intindihin yung mga proseso. So along the way, nakikita ko na isa sa problema natin talaga pala is population. Since na overpopulated tayo, di ba? Kasi lahat yan katay-katayan ibig sabihin lahat yan interconnected. Kasi considering na meron tayong 2,851 na tao sa 1 kilometro kwadrado, lahat yan kumakain. So apektado yung ating food security. Gaano ba ka-stable yung ating food security ngayon? Kasama dyan yung ating water supply. Diba? Ano bang sources ng ating tubig? Diba? Yung ating surface water, ating underground water, at saka yung ating rainwater. So meron akong separate na water security. No, may filter ka ba? Mamaya niyan, wala na tayo, diba? Kapag nag-earthquake, diba? Sira lahat yung mga pipelines niyan. Saan ka kukuha ng tubig? Sa 1 kilometro kwadrado, we have 22,851 very thirsty people. Diba? Saan tayo kukuha ng tubig? Diba? We have 22,851 very thirsty people. Yun ang kadigma mo. Mamaya meron kang power source, diba? Water source. Alam ng mga tao na to na may water source ka, anong gagawin nila sa'yo? Diba? Malamang una, pupuntahan ka muna, pakiusapan ka. Pero kapag hindi ka magbigay, baka ransakin ka niyan. Kasi hindi naman po pwedeng, di ba? They will not do good things kung darating na yung thirst sa katawan talaga. Talagang hahalik at hahalik sa paa mo yan para lang makainom ng tubig. So yun ang ibig ko sabihin, population is one major problem natin pala. The growing population. So, sa ngayon, medyo okay pa yung ating food security, no? Kasi, kahit pa paano, wala pa namang masyadong impact nun sa ating economics, Pero, papansin natin, dahan-dahan ang umaakyat yung mga prices, di ba? Ang kagandahan lang natin dito sa Metro Manila, malapit lang dito ang ating rice granary in the Philippines, which is yung Nueva Ecija. Kaya, for the supply of rice and staple foods, nandyan yung sa Baguio, di ba, sa Cagayan Valley. So yan sila, yan yung mga major, Isabela, mga major supplier ng rice. And at the same time, yung ating poultry products, marami din dito sa Luzon, kaya which is masyado hindi natin ramdam yan. But kapag nagkakaroon ng earthquake, syempre lahat yan kasi madadamay papasok ng mga looting kasi sobrang daming population nga. 'Di ba? So apektado lahat, mga warehouses, 'di ba? Mamaya niyan, palay mo, iba na yung nagha-harvest. 'Di ba? Siyempre, ganun talaga So when I come across this word population, and then nung chinek ko na available na pala siya sa internet, nakikita na pala natin, napakasayang isipin na pwede na pala natin yung i-share sa ating mga kasama na may potential pala itong idudulot sa ating preparedness yung population. Kaya, siyempre, una i-check din natin population sa loob ng ating pamilya. Ilan ba tayo? Katulad sa amin, halimbawa, 4 kami. So, sapat ba yung pagkain namin sa loob ng 4 na araw? Kasi tayo nga, pinipilit natin mag-survive from 3 to 7 days. Yan, hindi ba wala pang sigurado yan, at least may extend lang natin yung tubig. Gagaranti ako sa inyo, kaya ko yun. Siguro kahit mga 15 days pa. Diba? Kasi may mga alternate plans tayo However, pag lumampas yan at na-exhaust mo na yung resources mo, saan ka kukuha? Kasi katulad ng isang item nga natin na ginawa, kasama maapektuhan mga kasama kasi mga warehouses. Kasi siyempre hindi mo maiwasan, magkakaroon na ng looting yan. Buti kung kasama ka doon sa looting. Ang mahirap naman, pag looter ka, bit-bit mo na yung rice, mamaya masalubong ka, saksakin ka ngayon kasi kunin yung rice mo, di ba? Sumbe everywhere Kaya shit this guy talaga
So yun po mga kasama, we really need to face this reality na we need to prepare kasi napakarami na natin. So kaya minsan it will also gives you sleepless nights eh. Diba? Kasi okay lang sana kung ganun din kadami yung ating resources eh, tamang kayod lang din tayo, no? Daily working, daily striving lang din tayo mga kasama, di ba? Although meron tayong tinatabi, konti, pero hindi siya sapat talaga. Yan yung realidad. Di ba? Ito naman sa akin, gusto ko lang din i-share sa inyo, ganun lang talaga, no? Low income earner lang din po tayo katulad ng karamihan, no? Ordinaryong mamamayan lamang. So, kung ano yung baseline, nandun lang po tayo din sa baseline. Kaya medyo makaangat tayo konti doon dahil may mga handa nga tayong kunting-kunti lang. But pinipilit natin na madadagdagan. Pinipilit natin makapag-imbak. Kahit pa paano. No? Hindi man ganun kasapat, pero at least mayroon. Kasi napakasakit na tingnan na sakaling darating yung punto na yung gagawin natin. Nga na lang tayo samantalang nagugutom na yung ating pamilya. Kasama, mahirap na magdedesisyon ka. You will cross the bridge talaga when you get there. Kaya ang tanong, handa ka ba? Di ba? Handa ba tayo? So, isa to sa nagiging factor sa ating pinag-uusapan. Kaya, gusto ko lang naman, actually, this is just a sharing of idea na we also need to consider figures when it comes to population. So, yun. Siguro, at this point in time, kailangan medyo i-assess mo na yung area mo, di ba? Nakatira ka ba sa subdivision? Sino-sino ba yung mga neighbors mo? Di ba? Ano ba yung kategory ng neighbors mo? Or kung nakatira ka sa condominium, ano ba yung nakatira, di ba? Ano ba yung immediate neighborhood mo? Kasi it could be your ally or it could be your enemy. Di ba? So, mag-umpisa na tayo ngayon mag-assess sa neighborhood. Saan yung sources ng tubig? Di ba? Saan yung sources ng ating pagkain? Saan ba tayo bibili? Kasi sigurado yan, mga kasama, yung mga bigasan na yan, talagang pagdating ng araw, talagang pipilahan yan talaga eh. Naintindihan, di ba? Lockdown tayo, nakita nyo naman yung pila eh. Akala nung una natin, hindi posible din palang mangyayari, di ba? Nagkaubusan ng sa grocery. Buhay, bakit kakain kasi yung tao? Iinom ng tubig. So, talagang maghahanap ng paraan para may makain yan. Kasi, di ba, yung three basic instinct ng tao, nauuhaw, at kakain, at syempre yung isa, iba yun. Ibig ko sabihin, kasama sa animal instinct natin, nagugutom talaga. Nga lang, pinaka ano talaga sa lahat is yung nauuhaw. Kasi yung gutom, pwede mo pang palipasin ilang araw eh. Pero pag yung uhaw, 3 days, talagang pag hindi ka nainom ng tubig, kakainin ng katawan mo yung katawan mo eh. So, yun. Kailangan natin yung mga kasamang aralin. Yun ang ibig sabihin na ano ba yung mga, i-check natin ano yung mga actions taken na ginagawa natin kasama ba sa mga plano natin. Bawa, meron kayong bug-out area. Gano'n ba kalayo yun? Ano bang resources meron dun? Baka mamaya pagdating mo dun, may nakakaumang na sa yung danger. O kaya ba, di ba? So, syempre tingnan mo rin yung population dun sa bug-out area mo. Kasi hindi po tayo katulad sa US. Magiging practical tayo sa US, yung bug-out area nila doon, ang lawak-lawak ng wilderness nila eh. Kung concealed nga yung bug-out area doon sa US, talagang hindi mo talaga makikita. Pero dito sa Pilipinas, saan ka maghanap ng ganon? Walang ganon dito. Kahit yung mga kabundukan, ang dami kong napuntahang kabundukan sa Sierra Madre sa pamumundok natin. May mga forest. Pero ibig sabihin, lahat yan ini-scout na ng mga hunter yan. Every inch of the forest, alam ng hunter yan. Malupit yan, pinagsusunog pa nga nila. May nakita akong gano'n, kinakaingin eh. Di ba? So, ano ba yung bug-out location mo? May pagkain ba ron? Safe ka nga, wala ka namang makain, wala rin. So, be careful in choosing bug-out locations. So, kaya nga, yung isang content natin, ini-introduce natin doon yung mga kampo na pinoprovide ng gobyerno, di ba? Yung mga quadrant. Ang problema kasi limited lang din yung tao na pwedeng pumasok doon. Kaya saan ba tayo talaga lulugar nito, di ba? So, yun. Medyo napahaba. Pasensya na mga kaibigan, ano? Medyo importante lang kasi itong subject matter na to. So, I hope na from this time forward, i-check nyo na rin yung environment nyo. Kasi yun lang ang gusto natin iparating na
population is also a thing to consider. Kasi syempre, kung gaano kadami, ganun din yung kataas ng threat. So, yun. I hope na meron tayong na-share konti. So, again, good day sa inyong lahat. Paalala muli, huwag kayong makalimot mag-subscribe. Kasi, suporta din mga kaibigan, ano? Free lang naman yun kailangan ko rin kasi yan para sa channel, para sa improvement ng channel somehow. Kasi syempre, alam nyo naman, bagito lang tayo dito sa larangan ng sharing ng mga content creation. Kaya, yun, ako naman, importante na i-share natin yung mga anong sa loobin natin anong mga komento. But most of these are just for personal consumptions. Wala naman tayong ganun katinding expertise, no? Actually, itong mga bagay nito, you don't need to be expert. All you have to do is to prepare, analyze what you will be preparing for. So, yun. Again, population and then subscribe. Good day. Maraming salamat.